interview? Pwede. Salamat. Hi. Balikan. Hi. Una, tayo. Ready na po ba kayo? Pwede. Kailan? Paano ba kayo nagsimula sa inyong hanap buhay? Kung nagsimula ito, patapos mag-retiro yung aking asawa, inabuti namin na magtayo ng isang munting negosyo para namang pandagdag sa mga gastusin. Kung ang negosyo pinasukan niya ito sa mantika, yun na rin ang naisipan namin magtinda ng mga refill na mantika. Dati po bibliyado ng Baguio Oil. Ano yung mga suliranin na pinagdaanan nyo tsaka paano nyo ito nalagpasan? Ang isa sa mga suliranin at nanadarasan namin dito ay yung tungkol sa kawalan ng mga gamit, nawawala ang mga bote kapag hinihiram. Ang nangyayari tuloy, natatalo kami sa kapital. Lately, nagkaroon ng idea si Mrs. bumili ng extrang mga lalagyan. Yun, ibinibenta namin, additional. Kaya medyo kumikita rin ng konti nung bagabat maliit. Ngayon, doon sa mga may dala ng mga sarili sa lalagyan, yun, maganda ang namin, magiging mas magiging maganda. Kasi wala nang problema nun na pagka may sarili silang dalang container, wala kaming magiging pahirap na kasi naranasan ko sa dati kong pinaganuhan, pinahiram ko ng pinahiram, hindi na may binalik, kaya doon kami natalo. Kaya mula nung naisip namin na yun lang nga, katulad sabi ni Mr. na bumili na lang kami ng container para pabayaran sa kanila sa maliit na halaga. Mababa na. Kasi maliit din ang, kung ano rin naman ang presyo ko namin, di naman namin masyadong pinaasan ang presyo ng container. Ano ang pagbabago sa inyong buhay simula nung umunlad ang inyong munting negosyo? Maganda naman. Hindi na nakakapagod yung pagkiwit sa bahay, gawa ng kami na itirahan na. At ako doon, nagpapawan ang aming buhay. At naisipan ko magdagdag ng munting pa, tulad ng mga laruan na pambata, at saka yung school supplies, kasi hinahanap din naman sa amin yun. Kaya naisipan ko magdagdag para maging malakas ang negosyo, medyo ayos ng konti pa. Paano nyo binabahagi ang inyong pag-unlad sa kapwa? Binabahagi ko ang ganitong klaseng negosyo sa mga customer ko na may interest sa ganitong business. Inihikayat ko sila na magsimula ng kanilang lugar para magbenta. At pagkatapos, sasamahan ko sila sa Baguio Oil Office, sa Sales Department Manager, para malaman nila kung paano sila makakapagmula o makabili na sila rin naman ay kikita. Bago tayo magpaalam, ano ang inyong mga pahatid salita sa ating mga nanonood? Sa amin, sa mga retiradong tulad namin, lagi nyo tandaan, ang gamot sa pagkabagot ay ang patuloy na pagkilos. Kilos-kilos lang. Kaya ang pagninegosyo ay gamot, bahagi ng ehersisyo. Ayun na po ang katapusan ng interview. At nga pala, si Mr. Sunny Santos po ay dating pulis bago siya magretiro. At bago tayo tuluyan magtapos, ipapakita ko po ang kanilang mga tinda. Pasensya po kung hindi ko po maipapakita kung paano nila binebenta yung mga tinda nila at mantika dahil sa busy sila. Ito po. Ito yung maliliit nilang mantika. Ito naman yung mga mantikang binebenta sa galon. Ito naman po ang presyo ng kanilang mantika. Ito naman yung mga laruang nabebenta sa halaga ng piso o 5 piso pataas.
Magmula naman ho dito hanggang sa susunod na litrato, ito po ang kanilang mga tindang school supplies.